Siyempre, hindi po nagtatapos doon yung pagsamba natin sa Panginoon. Bawat parte po ng ating Sunday service, mula umpisa hanggang sa dulo, at kahit pag-uwi niyo po, no, lifestyle po ang worship natin sa Kanya. Amen? Hindi po natatapos sa pagkanta, hindi natatapos sa amen lang. Patuloy po ang pagkilos ng Panginoon sa atin. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Wow, dumadami na tayo sa 3 p.m. Natutuwa po ako tuwing ako po ay nabibigyan po ng pribilehiyo na ihatid po ang salita ng Diyos sa inyo kasi nakikita ko po na talagang dumadami po tayo. Dati wala pong nakaupo dun sa balcony, but praise God! Thank you Lord for bringing in ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapamilya. At kung bago pa lang kayo dito sa New Life, no, ilang weeks pa lang kayo, please, we would love to get to know you. Meron tayong next steps and gusto namin na mas lalo pa kayong lumago sa inyong pananampalataya at sa journey na ito, right? So ako po si Katz at ako po ang naatasan ngayong hapon na yun nga po, maging mensahero. Ako po ay mensahero lang. Yan. So, mensahera. Salamat po, Pastor Ed. May mga Tagalog coach ako dito. Ayan. So, ngayon ay Grandparents' Day, no? So, kinagagalak din po namin na batiin kayo lahat ng ating mga lolo, lola. Alam ko, hindi na ganun yung mga ginagamit ngayon na, na term, yung mga mommy, mamala. Actually, ako, ang tawag ko sa lola ko, mommy. Yan. So, naalala ko nung bata ako, kasi ako lang yung apo. So, talagang lumaki ako sa lola ko kapag meron siyang mga lakad, meron siyang mga, lalo na yung mga prayer meeting, yan. Yung lola ko kasi, although 7 years old ako nung pumunta kami ng New Life. Pero nung mas bata pa ako, yan, nag-a-attend din yung lola ko sa mga prayer meeting, sa parish, local parish namin. So isa yun sa mga core memories ko pag sinasama niya ako. Tapos dinadala niya ako, alam niyo pa ba yung Adoration Chapel? Kung lumaki kayo, yes! So maganda sa Adoration Chapel dun sa local parish namin kasi aircon. So na-enjoy ko na pumunta. Pero kailangan, syempre, tahimik ka lang doon. So, dahil bata ako, after 10 minutes, wala, tumatakbo na yung isip ko, lumalayo na yung mga thoughts ko, ganyan, naglalaro-laro na ako. Tapos lagi akong sisitahin ng lola ko, huwag kang maingay. Kasi may mga ibang nagpe-pray yan. Pero talagang lumaki ako sa ganong environment in our home na madasalin yung lola ko. So, nung bata rin ako, we're a pretty prayerful family. So, prayerful kami kasi mga 5 to 6 times a day kami kumain. So, tuwing nagpe-pray kami, bless us, O Lord, and this day gives us your body, receive and thy bounty through Christ, Lord. Amen. Yan. Kapag depende sa gutom mo kapag medyo gutom na kami, mabilis na yung Tapos yung papa ko, actually, nung napunta na kami sa New Life, tapos si papa na yung nag-lead ng prayer, hindi lang mabilisan yung prayer niya, ang haba ng prayer ng tatay ko. Hindi lang pagkain yung pinagpe-pray niya, parang yung ulam namin, 2 ulam lang, tapos isang kanin, pero yung prayer ni papa, umabot na pati sa future ko. Pinag-pray ni Papa pati lahat na yung trabaho ko. Pinag-pray niya. Sabi ko, Papa, okay lang. Sige, kain na tayo. Yan. Ayan. Nanonood sila ngayong hapon So, ngayon, nung nag-grade 3 ako, mas lalo akong naging madasalin. Kasi nadaanan ko pa yung first communion. Alam nyo ba yon? So, first communion, yun yung talagang engrande yun lalo na kapag nag-aaral ka sa, I went to a Catholic school kasi nung elementary days. So, may pabelo pa. Gusto ko sunugin yung picture ko nung elementary. May pabelo pa na ganon. Tapos naka all white. So, naging madasalin ako lalo kasi pag mangungumpisal ka pala, kailangan marami kang mga prayers na sasambitin. Medyo lahat talagang dinisclose ko kay doon sa confession. Kaya ang dami ko tuloy prayer. Napapray ako ng wala sa oras. Pero ayun nga, nagpapasalamat ako sa lola ko kasi naging legacy niya yun. So kayo din, yung mga ating grandparents,
kung ano man yung mga naisalin nyo sa mga susunod na henerasyon, yun po ang inyong legacy. So kami po ay nagpapasalamat sa inyong buhay. Yan, and we have a surprise for you mamaya po pagkatapos ng ating service. So, yun. So yung pagdadasal, nakalakihan ko siya, pero hindi ko pa siya masyadong naintindihan until unti-unti habang ako ay lumaki at syempre ayun po nag-kids church sa New Life, tapos naging volunteer eventually, tapos ayun po na patuloy po na lumago. So nakita ko rin kung paano ako tinulungan ng Panginoon at paano rin ako tinuruan ng mga teachers sa Sunday school, tinuruan din ako ng mga pastors na kung paano mag-pray. And last week kung nandito kayo, ang ganda po nung word ni Pastor Edwin tungkol po sa panalangin na ayon sa salita ng Diyos. Amen. So gusto ko pong ituloy lang ng konti yung flow po natin from last week. So pag-uusapan natin ngayon ang panalangin. Ano nga ba ang panalangin? Napaka-basic na definition. And hindi nyo man siguro napapansin, pero ginagawa naman natin siya. But it's something na kailangan nating patuloy na paganahin sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo doon? Tama po, kasi it's a spiritual discipline. So, wow, parang bigat naman. Pag sikats talaga, laging bibigat. Pero spiritual discipline, pero galing sa puso and it's always a joy. May kagalakan po yung paggawa nito. Kasi pag naiintindihan natin, ano pa talaga yung layunin ng dasal? At hindi ito isang bagay lang na sinasambit natin basta-basta o ini-amenan lang natin. May kapangyarihan po ang ating dasal, right? So alam natin na primarily, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. So, una, ang prayer ay komunikasyon. So, sa kahit anong relationship, mag-asawa, magkaibigan, boss at saka employee, importanteng aspeto po ang komunikasyon, di ba? So, pwede kong tanungin kung kamusta ang estado ng iyong relationship nyo. Depende sa kung gaano kayo kadalas mag-usap. No, Kyla and... Okay, yan. So, dadaloy ang pag-uunawaan kapag merong komunikasyon. Tama ba? Tama. Tsaka meron akong mga naririnig ngayon and actually I have these types of friends. Meron akong mga low maintenance friendships. Yung mga hindi na kami masyadong nakikita, hindi na kami in touch. And siguro meron kayong mga ganito, low maintenance na friendships na palike-like na lang kayo ng stories, view ng stories. Look, kinasal na pala yung college friend ko. Yung may anak na pala. 3 na yung anak. Hanggat sa naging marites ka na. Pero yun, nagiging kamustahan na lang yung kagawian nyo, hindi na katulad ng dati na talagang nagkakasama kayo. Pero 'di ba, pag nakita, parang you pick up right where you left off with yung friends like that. Pero how many of you know na pagdating sa ating relationship sa Panginoon, walang low maintenance. Hindi pwedeng ganun dahil pag ganun, lukewarm ang tawag doon. At ang nais ng Panginoon ay tayo ay nag-aalab para sa Kanya ng patuloy. Amen? At ang way para ma-bridge yun ay ang ating pakikipag-usap sa Panginoon, sa Kanya. So, hindi tayo fans ni Lord, tama ba? Hindi lang tayo, hindi kayo mag-view ng stories pero hindi magla-like. Hindi yung makikita mo yung post tapos hindi ka magko-comment. Hindi tayo fans ni Lord. Hindi lang tayo social media followers ni Lord. Tayo ay kanyang mga disipulo. Tagasunod tayo ng Panginoon at higit pa sa pagiging tagasunod, tayo ay kanyang anak. At dahil doon, lalo pa tayong magkakaroon ng ganong kagalakan na lumapit sa Kanya. Amen? Pangalawa, ang panalangin ay komunyon. Komunyon. So, natural yon sa relationship natin with God na pagpatuloy natin siyang kinakausap at pagpatuloy din tayong nakikinig sa Kanya dahil ang prayer ay hindi lang. And yes, may ganun tayong dynamics ng ating relationship kay God, no, na yung
Kausapin mo siya tulad ng isang kaibigan na pwede mong ikwento ang lahat, pero hindi lang ikaw yung panay kwento ng kwento. Ikaw rin ay nakikinig sa kung ano yung sasabihin ng Panginoon. At minsan, mahirap makinig kapag meron ka ng agad na gustong sabihin. And so we learn this. We learn this sa ating relationship kay God. Kaya nagkakaroon tayo ng deeper fellowship sa Kanya. And maraming mga iba't ibang klase ng prayer. Kung gusto niyong malaman yun, mag-enroll kayo sa School of Prayer, sa NLTC Night School, sa October. Hindi ko po, syempre, pwedeng palampasin yun. So higit pa sa pagiging paraan ng pakikipag-usap kay Lord or conversations with God, no? Meron akong tinatawag na late night talks with God, yung mga bagay na, parang, hindi ako makatulog, Lord, sige, usap tayo, may mga ganon. Bukod pa doon, ang panalangin din ay, galing ito sa Mateo, chapter 6, 9-15. At ito yung tinatawag nating the Lord's Prayer na tinuro ni Jesus yung pattern. Ito ay pattern lamang po ng pagdarasal. Pero malalaman natin ano yung layunin at ibig sabihin ng pagdarasal. Ang panalangin ay pagpapahintulot sa kalooban, sa will at kaharian sa kingdom ng Panginoon na yon ang manguna at maghari sa lupa tulad ng sa langit. Ulitin ko po ang panalangin ay ang pagpapahintulot sa kalooban at kaharian niya na manguna at maghari sa lupa tulad ng sa langit. So merong authority na binigay ang Panginoon sa atin na pag sinambit natin ang mga bagay na ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang salita, doon dadaloy ang kapangyarihan niya. At there is no other way around that. May mga bagay sa ating mundo na ating lalakaran lamang kapag ating binuksan ang ating mga bibig at hinayaan natin na sambitin natin ang salita ng Diyos. So ang panalangin din po natin ay pwede nating ituring na binhi o seed na ating itinatanim. Sabi po sa Genesis 8:22, may kaukulang panahon ng pagtatanim at pag-ani. So pagtatanim, panahon ng pag-ani. Pero dun sa kalagitnaan na yun, binibigyan tayo ni Jesus ng kasiguraduhan. Sabihin nyo nga, kasiguraduhan. Na ang ating panalangin na may condition. Siyempre, kasi di naman pwedeng pray mo na lahat, Lord, na lang siya, paki-dispatch. Diba? Parang mga Old Testament prayers na, Lord, pakilala mo ng lupa, please lang. Hindi na yung kalooban ni Lord. Kasi kung nagbabasa kayo ng Bible nyo, malalaman nyo na you bless those who curse you. Yan, ibang preaching naman po yun. Pero, panalangin na ayon sa kanyang kalooban. Yun ang susi. So may kasiguradahan tayo na tiyak at totoo na darating sa atin kung ano man yung mga ipanalangin natin. Para namang pep talk to cats. Hang on. Dahil alam natin na may kanya-kanya tayong mga sitwasyon sa ating buhay. At meron talagang mga realidad na hindi agad dumadating sa atin yung mga bagay na ipinagdarasal natin. Tama? Pero sabi to sa Isaiah 55:10-11, ang ulan at niebe ay mula sa itaas at hindi bumabalik doon hanggat hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakakapagpalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Verse 11, ganyan din ang aking mga salita. Ang Panginoon ang nagwiwika nito. Hindi ito nawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais. Merong ninanais ang Panginoon. He has desires for you. At isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. So nasa Kanya ang huling salita. Nasa Panginoon ang bola. Kapag nagbigay siya ng pangako sa inyo, siya ang tiyak na tutupad nun. Pero minsan nakakainip talaga. Ha? Lord, sa totoo lang, hindi ba? Sabi sa Matthew 9:24-25, so may ganong reality na nakakainip at meron ding reality na may doubt, may pagdududa. Sino po dito yung nakaranas ng pagdududa?
Pinagdududahan ko yung mga hindi nagtaas ng kamay. Dudang-duda ako sa inyong lahat. Ayan. So, merong isang instance sa Gospels, sabi sa Matthew 9:24-25. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, may isang tatay kasi na humihingi ng tulong kay Jesus para mapagaling yung anak niya na sinapian. Sabi ni Jesus, kung magagawa mong sumampalataya, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. At kaagad sumigaw ang ama ng bata, sumasampalataya po ako! Pero tulungan mo po ako sa aking kawalan ng pananampalataya. Parang taliwas po, no? Pero alam niyo ba kasama talaga po yun sa ating experience ng ating pananampalataya? And it makes our faith stronger. Sa ganitong klaseng panalangin na in English, sabi niya, Lord, I believe, help my unbelief. Sa ganitong klaseng panalangin, nangingibabaw yung pagpapakumbaba na Panginoon, naniniwala akong kaya mo, hindi ko alam kung kaya ko, kaya tulungan mo ako na maging buo yung pananampalataya ko. At sa Kanya, ayos lang na lumapit ka ng buong buo. Ibig kong sabihin, lahat ng mga pagkukulang sa buhay mo, ilapit mo sa Panginoon. So lahat tayo ay nasa kalagitnaan, tama ba, ng kung ano man, ikaw ay naghihintay sa isang answered prayer, marahil meron kang job interview, or meron kang close deal sa iyong business na hinihintay, o meron kayong kakilala na merong sakit at hinihintay nyo yung kagalingan, that miracle, and you're holding on to that. So lahat tayo dito ay marahil nasa kalagitnaan ng isang bagay. Pero ang key, ang susi dito, sa kalagitnaan ng ating paghihintay, ay hayaan mo na baguhin ka ng Panginoon. At hayaan mong maranasan ng sarili mo mismo ang pagkilos niya. Kasi wala nang mas tatamis pa na makita mo kung paano hinuhulma ng Panginoon yung puso mo at kung paano niya inaayos lahat ng mga bagay sa buhay mo para marating mo yung panalangin mo. So, tanong ko sa inyo ngayong hapon, pwede niyong ibaon, anong mga bagay sa buhay mo ang alam mong ang pagkilos lang ng Diyos ang makakapagpatupad nito? What prayers are you praying that you know only God can fulfill in your life? And a follow-up question doon, anong salita niya ang pinanghahawakan mo? May binigay na salita sa akin ng Panginoon. Noon pa, ang tagal na, pero ngayon nakatatak siya sa puso ko talaga. Kulang na lang ipatato ko, pero bawal na. Sabi dito, the things you want to see happen, and this was God telling me, the things you want to see happen next will be dependent on what you contend for in prayer. Contend. Everybody say contend. Sa Tagalog kasi medyo parang pakikipaglaban, parang pakinggan. So English na lang, contend. Posible, mga kaibigan, na maging kontento ka kung saan ka ngayon, sa season mo ngayon. Posible yon na isabay mo sa pag-contend mo na, Lord, what's next? Posible yon sa pananampalataya. So actually, gusto ko po kayong dalhin sa isang istorya sa 1 Samuel. Okay ba yun? Sige, so medyo magba-Bible study style tayo. Na dadaanan natin lahat ng verse at tatry natin i-expound at makuha yung mga prinsipyo sa mga verse na ito. So samahan niyo ako sa unang Samuel, chapter 1, verses 1 to 20. Basahin ko muna ng mabilis ha. So keep up tayo. May isang lalaking mula sa angkan ni Zuf na ang pangalan ay Elkana. Nakatira siya sa Rama, sa maburol na lupain ng Ephraim. Anak siya ni Jeroham na anak ni Elihu. Si Elihu ay anak naman ni Tohu na anak ni Zuf na mula sa lahi ng Ephraim. Parang anime. O intro ng anime. So verse 2. Si Elkana ay may dalawang asawa. Mamaya na ako magko-comment. Basa. BRP. Sila ay si Hana at si Penina. May mga anak si Penina, pero si Hana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkana at ang sambahayan niya sa Shilo upang sumamba at maghandog sa Panginoong makapangyarihan. Ang dalawang anak ni Eli, na sina Hofni at Phinehas, ang mga pari ng Panginoon sa Shilo. Sa tuwing maghahandog si Elkana,
Hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya. Pero doble ang bahagi na ibinibigay niya kay Hana dahil mahal niya ito. At kahit hindi siya nagkakaanak dahil ginawa siyang baog ng Diyos. Sundan niyo yung mga detalye ha. At dahil nga hindi siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Oh, taray pa. Anong sinabi ng ang probinsyano niyo dyan? Ganito ang laging nangyayari. Taon-taon! Ilang taon yung ang probinsyano nag-air since college, my God. Taon-taon ganito yung nararanasan ni Hana. Sa tuwing po, ay hindi na pala ang probinsyano ngayon, batang Quiapo. Sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sinasabi ni Elkanah sa kanya, "Ba't ko naiyak?" Yung gano'n. Ba't ayaw mo kumain? Biro lang. Sa ano ko lang, sa imagination ko lang yun. Bakit ka Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa iyo ang 10 anak kesa sa akin? Hihimayin natin to mamaya, promise. Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shilo, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Nangako si Hana, ito na yung climax. Nangako si Hana sa Panginoon, sinabi niya, "O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki," very specific, "ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong bahay niya. Sa buong buhay niya, At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok." Habang patuloy siyang nanalangin sa Panginoon, nakita ni Eli, yung pare, na bumubuka ang bibig ni Hana pero hindi naririnig ang kanyang boses. So, in my mind lang pala natin to, yung kanyang dialogue. Pero nakikita niyo yung anguish ni Hana na talagang punong-puno na siya ng pagsusumamo sa Panginoon. At lahat tayo dumaan sa ganun, marahil, one point in our lives. So inakala ni Eli na lasing si Hana. Kaya sinabi niya sa kanya, "Hanggang kailan ka maglalasing dyan, girl? Tigilan mo na ang pag-inom." Sumagot si Hana, "Hindi po ako lasing. At hindi po ako nakainom ng kahit anong klaseng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap ng aking damdamin. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan." Tears. Sabi ni Eli, "Sige, umuwi ka ng mapayapa at sana'y ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa Kanya." Sumagot si Hana, "Salamat po sa kabutihan ninyo sa akin." Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang muka. Oh wow, what a change in countenance. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkanah at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila. Sinipingan ni Elkanah si Hana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki at pinangalan niya itong Samuel dahil sabi niya, "Hiningi ko siya sa Panginoon." At ito ang salita ng Diyos. So, background lang po ng libro ng 1 Samuel. Walang hari yung mga tao ng Israel, mga Israelita nung time na to. So, yung kapanganakan po ni Samuel, yun ang nagsilbing tulay para magkaroon sila ng bagong hari. So verse 1, hindi po aksidente yung mga detalye dito. And if you have your Bibles, hindi ko nababasahin ulit yung mga verses. Pero hindi aksidente yung mga detalye dito. Una, si Elkanah. So, sa Bible kasi may meaning ang names. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Elkanah, yung asawa nila, ay Diyos ang tagapaglikha at tagapanimula. God is the creator and the source of all things. Galing daw siya he's a Levite. So meaning, yun yung tribo na sila ay mga pare. Okay lang ba sa inyo mag-history lesson ng konti? So, yung mga pare, dapat galing lang dun sa tribe na yun. Pero, nakatira siya sa ibang tribe. Nakatira siya sa land ng Ephraim. At ang ibig sabihin ng Ephraim sa Bible ay double fruitfulness. Hindi lang isa, doble.
Pero yung asawa niya, itong si Hana, na ang tagal niya nang pinapanalangin na magkaroon siya ng anak. At lahat tayo dito, meron kayong mga matagal nang isinasamo sa Panginoon. Marahil kagalingan sa iyong karamdaman. Or maybe restoration sa inyong marriage or sa inyong pamilya. O tanggapin na ng inyong anak or ng iyong kapamilya si Jesus. Pero ito, dun pa lang sa nakapalibot kay Hana, ito na yung binibigay na ng Panginoon yung mga tools na kailangan niya para makamtan kung ano yung pinagdarasal niya. So dalawa yung asawa ni Elkanah. So nauna si Hana, kabit lang si Penina. Okay? So hindi natin alam yung backstory. At syempre, hindi yun accepted sa Bible. May mga instances lang katulad ni Abraham at saka ni Hagar, di ba? Na gumawa kasi ng sariling paraan si Abraham. Pati ito, malamang si Elkanah. Kasi gusto na nila or kailangan nila actually ng heir or ng tagapagmana. Pero things go out of control kapag pinangunahan mo ang Panginoon. So ano ang lesson dito? Huwag nating papangunahan ang Panginoon kapag meron siyang ibinigay na pangako, parang yung kay Sarai at saka kay Abraham. Hayaan mong siya ang kumilos. Tama ba? Amen. Praise God. Verse 3, ito. So pumupunta sila sa Shiloh para taon-taon na magsamba at maghandog. So they offer burnt offerings. At hindi lang yun, nagfi-feasting sila. Pag may piyesta, lahat masaya. Sa tingin nyo ba kaya ni Hana na harapin yung ganong klase ng mga pagdiriwang? Alam mo sa Bible, ini-encourage tayo na maging totoo sa ating mga nararamdaman. Isang lie para sabihin mo na punta ka ng church, kailangan perpekto ka. Hindi po. Para sa Kanya, ihandog mo lahat. Ang ibig sabihin ng Shiloh, dito kasi matatagpuan yung tabernakulo. Dito sila nag-worship together. Okay? Dito sila nagpupulong. Ang ibig sabihin ng Shiloh in English, that which belongs to Him. So Hannah would come. Wala siyang ibang ma-offer sa Panginoon kung hindi ang kanyang broken heart. And minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na lalapit tayo sa Panginoon at wala tayong ibang masambit. Walang lumalabas. Nagdadasal si Hannah, walang lumalabas sa kanyang mga bibig. There are moments like that, but God says, that which belongs to Him. Pati yung mga hindi kaaya-ayang bagay sa buhay mo, ibigay mo sa akin. It still belongs to me. Bakit? Kasi tangan-tangan ng Panginoon ang buhay mo. Tangan-tangan ng Panginoon ang puso mo, kahit anuman yung laman yan. Psalm 51:17, ang handog na nakakalugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Hindi tatanggihan ng Panginoon. Kapag meron kang inilalapit sa Kanya, pag meron kang isinasamo sa Kanya out of a broken spirit. Why? Because God is near the brokenhearted. Amen? Verse 4 and 5. So nalaman natin na, na doble yung binibigay ni Elkanah kay Hannah kasi yun yung paraan para syempre ma-feel pa rin ni Hannah na special siya. Pero may isang detalye dito. Ginawa siyang baog ng Diyos, sabi sa verse 5. Kung pwede nating masundan yung kung nasaan ako ngayon. Dahil ginawa siyang baog ng Diyos. So, yung language dito sa Bible, hindi siya causative, siya ay permissive. Ibig sabihin, pinahintulutan siya ng Panginoon pero hindi nanggaling sa Panginoon. Gusto ko pong linawin yun kasi minsan nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawa na ang mga pagsubok sa buhay ay galing yan sa Diyos. O sige, pasalamat ka kasi galing yan sa Panginoon. O sige. Hindi po ganun ang Panginoon na sinasamba natin. Okay? Pero, ginagamit niya, kasi minsan may mga pagsubok na, kasi dahil sa kagagawan talaga natin, hindi ako titingin sa inyo. Sa totoo lang, dahil katulad ito kay Elkanah, choice niya na kumuha ng kerida. Pero nagkaroon sila ng problema dahil doon. Diba?
Pero mahabagin ang Panginoon at kaya niyang ayusin ang lahat ng bagay para sa ikabubuti mo kahit ano pang sitwasyon ang meron ka. So hindi galing sa Panginoon ang sakit, malinaw, hindi po galing sa Panginoon ang pagsubok at pagdurusa na dinadanas natin, pero ginagamit ngayon para patatagin tayo at ang ating pananampalataya kung ikaw ay susunod sa Kanya. Conditional po yun. Kailangan. May condition. Verse 6. Dahil nga siya hindi siya magkanang, iniinis siya. Verse 7, nangyayari taon-taon. So ito yung mga realidad ng buhay, no? Merong mga iba't ibang boses tayong naririnig, na galing sa kaaway, minsan ipagdidikdikan pa sa'yo, tas minsan galing yun sa sarili nating mga pag-iisip. Negative thoughts. You know, just want to share. Kasi nadaanan ko rin po, nagkasakit ako noong 2020 sa puso. Hindi siya congenital, hindi siya chronic. Acute siya, ibig sabihin, biglaan. At kinailangan akong operahan. Pero ang tagal kasi nung panahon ng paghihintay ko, I waited for 7 months bago ako maoperahan. At hindi madali yung waiting period na yun. Dahil ang daming mga pumapasok sa isip ko. Nandun ako dun sa, Lord, I believe, help my unbelief. Lord, alam kong kumikilos ka kasi pinagaling mo yung etong mga storya sa Biblia. Nakita kong kumilos ka noon. Pero ito yung realidad na hinaharap ko, Lord, ang hirap. Ang hirap maniwala minsan. Pero kailangan nating disiplinahin ang ating mga utak at tignan natin sino ba yung mga taong nakapaligid sa atin. Reality lang. Baka meron kang mga hindi sinashut off. Eto, sampal moment from the Lord, turn the other cheek moment from the Holy Spirit, itong naranasan ko. Sabi niya, Kats, ano bang mga bagay yung tinotolerate mo sa buhay mo? I was like, oo nga no. Kasi may mga distractions pala, or mga bagay na pinahihintulutan ko, tapos nakaka-apekto na pala siya sa faith ko, pero hinahayaan ko kasi parang hindi naman sobrang attack, parang kinikiliti lang ako ng konti. But little foxes spoil the vine. And so you have to catch that. Kailangan, pati yung mga bibig, yung mga lumalabas sa iyong bibig. And it takes the Holy Spirit's help to do that. Kaya minsan, pag di mo alam kung ano yung pagpipray mo, pray in tongues. You have been given a language para gamitin natin. Amen? So hindi pwedeng hayaan mo na impluwensyahan ng mga negatibong bagay. Hayaan mo, parang sa pag-alaga mo sa binhi nga tinatanim natin yung panalangin natin. Hindi natin papabayaan yun. Hayaan mo ba na ihian lang siya ng mga kung sino-sinong mga hayop sa paligid? Hindi. Babakuran mo. Lalo na pag alam mong mahal yung halaman, no, Pastor Heidi? Hindi mo hahayaan na tapon-tapunan lang yan ng kung sino-sino man. Paano pa kaya ang iyong puso? Wag mo hayaang yurak-yurakan ka. Ikaw ang main character ng story mo. At syempre, si Jesus. Amen. So, sabi ni Elkanah sa kanya, ito na yung, ba't ko noyok? Ba't ka parang bata? Ito na yun, verse 8. So, umpisa parang ang pangit pakinggan, ano? Pero, naisip ko to, and this is just me, pero minsan kailangan nating marinig o pag nilay-nilayan yung mga ganitong bagay. Bakit ka umiiyak? Bakit ka nalulumbay? Bakit? Why so downcast, oh my soul? Pati si David, tinatanong niya yun sa sarili niya. At kinakausap niya yung kalooban niya, kinakausap niya yung puso niya. And then flip side, yun yung formula na hindi mo kailangang isantabi, hindi mo kailangang mag-pretend na okay lang ako. You know, lahat tayo may pinagdadaanan. Walang exempted sa mga pagsubok sa buhay. Pero, you catch yourself. And oo nga, Panginoon, ang aking pag-asa ay nananatiling nasa iyo. At yun ang karakter na ipinakita ni Hannah. You know, ang daming ibang mga character sa Bible. Gusto ko lang ipakita yung glimpse ng, yung isa sa mga maaari nating maging attitude when we pray and then when we wait sa kalagitnaan. Amen? So, wag mong hayaan na malugmok ka doon. Daanan mo, kaibigan. Daanan mo lang. Pero wag mong hayaan na doon ka magpasakop. Wag mong hayaan na makulong ka.
Malaya ka na eh. Lubos kang minahal ng Panginoon, lubos ka niyang pinatawad. Huwag mong hayaan na sabihin ng kaaway sa'yo or ng sarili mo rin na hindi ka karapat-dapat. Ikaw ay karapat-dapat. Amen? Verses 9 to 10, ayan, nanalangin ng umiiyak si Hannah dahil sa labis na kalungkutan. Minsan, yun lang talaga yung mailalabas mo. Parang nung nagkasakit din ako, I would have moments na kasi sinusuka ko lahat ng kinakain ko, I can't hold down my food. Tapos may isang moment na nakaupo lang ako sa sahig, sumuka na ako nun, lahat sinuka ko, sobrang hinang-hina. Di ako makagalaw. Pero in that moment, I felt God tell me, I love you. Parang, hindi ko alam, yun pala yung kailangan kong marinig at that moment. I prayed short prayers then. Minsan okay lang yun. Parang si Peter, Jesus, help. Hindi niya sinabi na, hindi niya na-explain yung situation niya. Parang, Jesus, tignan mo, nandito ako 200 feet out of the shore. Ganyan. He's just said, Jesus, help. And there are moments na it's okay. It's okay to just say one word. Alam ng Panginoon ang nasa puso natin. Minsan kasi, God, tama ba yung pinagdarasal ko? Tama ba ganito ba? You know, the Holy Spirit corrected me also sa ganun. Sabi niya, anak, alam ko yung nasa laman ng puso mo. Hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang magpaligoy-ligoy. At okay lang na dalhin mo lahat. Okay lang na umiyak. Yun yung mga pagkakataon na hindi ko alam kung kailan ko mararanasan yung miracle na pinagpipray ko sa aking physical heart, to clarify. Yan. So ito, verse 11. Ito na yung panalangin ni Hannah. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo. Parang nakikipag-bargain siya, no? Sounds like a bargain. Pero pag binasa mo ulit at inintindi mo, ito ay panalangin ng pagsuko. Alam niyo po, walang utang ang Panginoon sa atin. Minsan kasi pag lumalapit tayo sa Kanya, parang, Lord, bayad ka ng utang mo. Yung mga pangako niya sa atin na delayed, in our perspective, pero sa Kanya kasi iba yung pananaw niya ng oras eh. Pero sa atin, konti na lang, promise, 5 minutes. Para sa atin, delayed siya, sa Kanya hindi. Alam nyo, hindi yun utang na kailangan bayaran ng Panginoon. At the same time, yung prayer kasi ni Hannah, pag ginawa mo to, ibibigay ko to. Parang kaliwaan. Hindi rin po tayo nagbabayad sa Panginoon para kumilos siya sa buhay natin. Hindi ganun ang panalangin. Pagkus, ang ginawa ni Hannah, pagsuko, sinusukli niya sa Panginoon bago niya pa makita. Ganon katindi yung pananampalataya niya na alam ko ang Panginoon ang maglilikha, pangalan ni Elkanah, ang Panginoon ang magiging tagapanimula ng lahat ng aking mga sinasambit sa panalangin ko. And I will be fruitful. Yun yung dumadaloy sa isip ni Hannah. Isinusuko ko ang Panginoon at minsan doon tayo hirap sa area na yon ng surrender, sa kalagitnaan. Pero can I encourage you? Lahat ay isinuko mo sa Panginoon, edi malaya siya na kumilos sa buhay mo. Parang, pwede siyang magtatakbo-takbo sa loob ng puso mo. At ayusin lahat ng bagay kasi wala ka ng hawak sa kamay mo. Lahat isinuko mo na sa Kanya. So isinusuko po natin ang laman ng ating panalangin, pati yung kinahihinatnan ng ating panalangin. Ano yung panghahawakan na natin ngayon? Hawakan natin ang Kanyang salita, at hawakan natin ang kamay ng Panginoon. Dahil siya ang mag-aakay sa iyo from sea to shore. Or shore to sea, if you want to go deeper. Or either way. Gets niyo naman. Amen. May difference. Kasi nagpray ako dati, Lord, bahala na! Alam mo yung mga frustrated prayer na, Lord, bahala ka na. Bahala ka dyan, Lord. Pero iba, another turn the other cheek moment, slap
holy slap moment from the Holy Spirit. Sabi niya sa akin, Cats, check for offense in your heart. And just to be vulnerable sa inyo, I've been going through some health challenges as well. But all is well, all is well, all is well. But alam niyo yung parang, ito na naman tayo, Lord, paulit-ulit, ito na naman ba? Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, Panginoon. So parang naging frustrated na ako sa mga prayers. But God gently correct me, anak. Kumikilos pa rin ako sa buhay mo. Kahit hindi mo nakikita, hindi mo pa nakikita ang solusyon sa iyong suliranin. Patuloy siyang kumikilos sa buhay mo. So yung bahala ka na, Lord, kaya niyang gawing ako ang bahala. Siya ang bahala sa lahat. Pag isinuko mo sa Kanya lahat ng hawak mo, again, mabibigay mo sa Kanya ang lahat ng control at walang hahadlang sa Kanya sa pagkilos sa buhay mo. Hindi mo siya minamando, hindi ka backseat driver. Siya ang may hawak ng manibela. Amen? At nakita natin iyon. Importante rin po, no? Gusto ko lang daanan to kasi napaka-importante. Why we need each other? Bakit kailangan natin ng community? Minsan may mga taong hindi makakaintindi, parang si Eli, yung priest. Sino tong lasing na to? Pero, in-explain ni Hannah, hindi po ako lasing, ako po ay nananalangin sa Panginoon. Alam niyo, kailangan niyo ng mga taong masasabihan ano yung mga panalangin mo. Kaya kailangan mo ng ganitong community, ganitong fellowship. Hindi mo kailangang daanan ng mga bagay ng mag-isa. Hindi mo kailangang ikimkim sa sarili mo. Hindi mo kailangang ilihim yung pinagdadaanan mo. Find faithful friends. Find your Elizabeth. Meaning, sino yung maaari mong makasama sa pag-pray. Para sa mga mag-asawa, huwag na kayong humanap ng iba. Para sa mga, yun na, friends, your leaders. Amen? At lastly, nakita natin ang katuparan ng pangako ng Panginoon. Kinabukasan, verse 19, bumangon sila at nagsamba. Pero may gap yun eh. Natanggap ni Hannah yung sinabi ni Eli, yung propesiya niya. Pero 3 taon yung nakalipas. May panahon ng paghihintay. At huwag kang malumbay dahil hindi naman talaga dapat nauubos ang ating tiwala at pananampalataya. Nasabi na ito noon, delayed answers to prayers always gain interest. Ibig sabihin, kapag sa haba ng iyong paghihintay sa katuparan ng pangako ng Panginoon sa buhay mo, tiyak na grabe ang biyayang ibubuhos niya sa iyo. Amen? Amen. So, ating pasalamatan ng Panginoon dahil parating na yung kasagutan sa iyong mga panalangin. Samuel, yung anak ni Hannah at ni Elkanah, ang ibig sabihin nun ay hiningi ko sa Panginoon. Your Samuel is coming. Kung ano man yung hiningi mo sa Panginoon, it's coming. Restoration, healing, provision, breakthrough, God, whatever it is, it's coming. Because God sees, God hears. So patuloy po tayong manalangin, patuloy kang manalig, at magpatuloy. Padayon, ika nga. Amen? So let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat sa lakas ng loob, lakas ng puso, at lakas ng pananampalataya na galing sa iyo. At alam namin, Panginoon, na hindi namin to kaya nang wala ka. Kaya isinusuko namin ngayon sa iyo ang lahat. At nagpapasalamat kami, Lord, na sa kalagitnaan ng kung anumang pinagdadaanan namin, kayo ay patuloy na kumikilos at kayo ay karapat-dapat na sambahin sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Maraming salamat po.